sama-sama tayong magiging Saksi! Igan, bago sa saksi, isang lalaking Chinese na dati nagtatrabaho sa Pogo ang dinukot sa Batangas. Ang mga dumukot, mga kapwa raw nitong Chino. Saksi, si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Isang itim na SUV ang nakunang mabilis na umalis sa Santo Tomas City, Batangas. Dito umano isinakay ang 38 anyos na lalaking Chinese national ng dukuti ng 4 ding Chino. Base sa investigasyon ng pulisya, naglalakad ang biktima patungo sa kanyang sasakyan mula sa inuupahang bahay ng kaibigan. Pauwi na raw sana siya sa Tanawan City ng dukuti ng umano'y mga kapwa Chinese. Titingnan natin yung circumstances. So, yung biktima lang po talaga ang akay ng mga kumuha based sa aming mga initial na findings. Since itong biktima ay dati pong nagtatrabaho sa Pogo, engaging po sila sa paglalaro ng online gambling sa casino. Ipinagbigay alam ng kaibigan ng biktima ang nangyari sa Pinay na live-in partner ng biktima na agad namang nag-report sa pulisya. Patuloy ang investigasyon. Sinisikap pa naming makuhanan ng pahayag ang kinakasama ng biktima, gayon din ang pamilya nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Malakas na buhos ng ulan ang naranasan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. At ayon sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy pa ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Saksi, si Jamie Santos. Bumuhos ang malakas na ulan sa Batangas City kaninang umaga. Ganito rin ang naranasan sa ilang lugar sa Batangas. Ayon sa Pag-asa, dulot ito ng localized thunderstorms. Bumagsak naman ang lona ng isang car wash sa lakas ng buhos ng ulan at hangin sa Camarin North, Caloocan. Umabot hanggang gutter deep ang baha pero mas mataas pa sa May Shalito, Zabarte. Dahilan para mapaatras ang mga sasakyan. Ang resulta, matinding traffic. Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, biglang tumaas ang tubig sa ilog kaya nasira ang isang tulay. Sa Maynila, biglang buhos din ang ulan. Papunta po kami ng school ngayon po, bigla po nabus yung ulan. Hindi po kasi kami ready. Ang mga nakamotor na inabutan ng malakas na ulan sa Commonwealth Avenue, sumilong na lang sa mga flyover at ginagawang MRT station. Umabot naman ng gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Aurora Boulevard sa Quezon City pasado 3:00 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulang naranasan kanina sa Metro Manila ay dahil sa habagat na nagdala rin ng mga pag-ulan maging sa bahagi ng Visayas. Wala naman daw sama ng panahon na binabantayan sa ngayon. Yung na-experience po natin sa ngayon is weak southwest monsoon. So yung nature po ng mga paulan natin, mga paminsan-minsan po ng mga light to moderate rains at nagkakaroon din tayo ng mga thunderstorms. Asahan na raw ang buong linggong pag-ulan. Ina-expect pa rin natin na simula po bukas, Thursday hanggang sa possibly Saturday, magkakaroon pa rin tayo ng epekto ng habagat at pinaka-affected pa rin po itong western sections ng Luzon and Visayas. At yung mga paulan natin maaaring mag-peak po pagsapit po ng Friday kung saan minsan lumalakas talaga yung paulan. Kaya naman daw patuloy na magbantay sa kanilang thunderstorm and heavy rainfall advisory. Mainam na raw kasing maging alerto, mag-ingat at alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin kung may thunderstorm. Kapag nalaman nila na mayroong thunderstorm po sa kanilang lugar, make sure po na i-turn off yung kanilang mga appliances, lalo na lumapit dun sa mga linya po ng kuryente. Tapos hindi rin natin ina-advise na sisilong sila dun sa mga matataas like mga puno dahil possible po silang tamaan din ng kidlat doon. Napakalaking peligro raw kasi kapag tinamaan ng kidlat ang isang tao. Kapag kunwari nasa may plane ka, tapos ikaw lang yung parang natitirang mataas na lugar doon, you make sure na naka-crouch ka, tapos yung contact mo dun sa lupa is as minimum as possible. So yung minsan nakatikdi ka, tapos parang naka-crouch ka, tapos parang naka-ganon yung kamay mo, para at least hindi ka direktang tatamaan talaga. Kapag kunwari nakildatan ka man, at least mag-flow directly dun sa ground. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. 2 kidnap victim ang kabilang sa mga naharang ng mga otoridad sa pagsalakay sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sangkot umano ang buong hub sa scamming at pananakit.
At isa sa mga biktima ng torture, nasawi na pala. Saksi, si Salima Refran. If you are a foreigner in the Philippines, you are required to bring your passport at all times. Sa bisa ng search warrant, isang pogo hub sa Porac, Pampanga ang sinalakay kagabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP SAF, CIDG at local police. Pero bago ang operasyon, may mga nakaalis na pala matapos umanong matunugan ang nakaambang operasyon. Hindi pa man nakakapasok ang PAOK sa mismong pogo. Binawi na rin ngayong gabi ang kanilang search warrant. Kagabi, nag-welfare check lang sila sa mga nakita sa labas at lumalabas pa sa gusali. We're expecting mas maraming mga foreign nationals dito. Unfortunately, maaring nag-leak yung information kung kaya ang abutan na lang natin ay less than 100. Sa bandang Clark, naharang ng mga otoridad ang 7 sasakyan na lulan ang mga tumakas sa Pogo workers. Iniimbestigahan na kung paano natunugan ng mga taga-Pogo ang gagawing raid. Ayon sa PAOK, sangkot ang Pogo sa scamming activities, pananakit, kidnapping at sex trafficking. May mga tinotorture dito, pinapalo ng mga baseball bat at mga pinagtatatadyakan dito. Meron tayong isang video ng isang di umano babae na pinagsasayaw dito at pinagpapasapasahan ng mga boses. Ginagamit siya sexually. We're hoping na na-rescue namin dito yung subject naming babae. Siya po ay binibenta, binibid online. Sa kasamaang palad, nalaman ng PAOK na kalaunan na isa sa mga hinahanap nilang biktima ng torture ay nasawi na pala. Sa kabuuan, 157 na mga Chinese, Korean, Vietnamese, Malaysians at Burmese ang nasagip sa operasyon. 2 sa kanila, Chinese, na nagsabing biktima sila ng kidnapping. Nasa 50 naman ang mga Pilipinong Pogo staff at security. May 7 Pinay namang biktima rin daw ng illegal detention ng nasagip. Nasa 10 hektarya ang compound na may mahigit 40 gusali, kabilang ang mga villa. Mistula itong high-level security facility dahil may razor wire sa mga pader at sandamakmak ang CCTV. Ito po ay pinapatakbo ng Lucky South 99 sa kabila ng kawalan nila ng lisensya. Wala po silang lisensya para mag-operate, provisional or otherwise. So nagtaka kami bakit sila nag-ooperate. Applying pa lang sila eh. So bakit sila nag-ooperate? Na-raid na rin daw ang naturang Pogo Hub noong 2022 sa ilalim ng pangalang Lucky 99 Outsourcing ayon sa PAOK. Iniutos pa noon ni DILG Secretary Benher Abalos na tuluyan itong ipasara. Inaalam pa kung paano itong nakapag-operate muli. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng Lucky South 99. Habang ang may-ari ng lupa na kinatitirikan ng compound, nilinaw na subject na ito ng execution ng naipanalong ejectment case. Tugo naman ng kumpanyang umuupa sa compound, wala silang kinalaman sa operasyon ng Pogo. Pagpapaupa rin o subleasing umano ang negosyo nito. Sinusubukan din naming makuha ang pahayag ng Porac Police at LGU. Ang mga nasagip namang tauhan ng Pogo Hub, dinala sa Pasay City. Isasalang sa immigration profiling at processing ang mga dayuhan. Pagkatapos niyan ay isasalang sa deportation proceedings ang mga dayuhang walang kaukulang visa at permits para manatili sa bansa. Kakausapin din sila, pati ang mga Pilipino, para hinga ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.